Makailang ulit na nating pinag-usapan ng mga kaganapan at hiwagang bumabalot sa The Son of God daw na si Kibuloy. May video tayo ng kanyang pag-stop sa lindol. Nandun ako kapon, nandun ako sa kwarto ko. Sabi ko, Lindol, stop! Stop! Pagpapatigil ng traffic sa EDSA dahil sa kumalat na sakit. Sabi niya daw, stop! Sige nga, punta kang gitna ng EDSA, stop mo yung traffic doon. At pagkatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? Ikaw, pwede ka. Kailan mo gustong i-stop? Ganon din ang video ng kanyang pagiging most wanted at marami pang iba. And boy, it boils down to this video kung saan susubukan nating sagutin ang tanong na kung sa hinaba-haba nga ba ng prosesyon ay sa kulungan pa rin ang kanyang destinasyon. Dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding-hindi ka malalamangan. And the story goes like this. Kung nasundan mo ang kanyang kwento, ay malalaman mong patong-patong na kaso na ang naisampa dito kay Kibuloy. Ang dahilan kung bakit hindi matapos-tapos o mahatulan kung guilty nga ba o hindi itong si Pastor ay magaling siyang magtago. Years and years ago pa ang mga balita at mga kasong ito mula sa USA at pati dito sa Pinas. Pero ngayong 2024 lang talaga siya tinutugis ng husto with over 10 million pesos bounty na nakapatong ngayon sa kanyang ulo and still counting. Nadaragdagan pa ba dahil yung ibang mga private person or company sector ay patuloy na nag-aambagan para sa ikahuhuli nitong si Kibuloy. Big fish body, indeed. At yaman lang din na nasa bounty na ang ating usapan. Ay alam mo ba na dalawang bansa lang sa buong mundo kung saan ang pagbabounty hunting ay legal, yung tipong paghahanap ng isang tao o pugante kapalit ng pera. At ang dalawang bansang ito ay ang bansang United States at dito mismo sa Pilipinas. Sa United States at Pilipinas lang ito legal. You see, isa rin siguro sa dahilan kung bakit na-delay. Ngayon lang puspusang tinutugis ng husto si Kibuloy ay noong mga nakaraang taon ay malalaman natin na ang dating presidente na si Duterte at si Kibuloy ay may malapit na pagkakaibigan. Andyan nga't paminsan-minsan ay naibabalitang ipinagtatanggol pa ni Duterte itong si Kibuloy. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. At tulad ng isang normal na magkaibigan ay may struggles din silang pinagdadaanan. Sinasabing nagkatampuhan daw sila ni Kibuloy, ang kanyang matalik na kaibigan na mayor ng Davao. Wala naman daw dapat ayusin sa matalik na magkaibigan dahil ayon kay Pastor Kibuloy, hindi naman siya nagtampo. Nabahala dahil sa bilis na mga pangyayari at bigla ang pag-iiba ng level ng kanilang pagkakaibigan pero hindi ganun kagrabe para magkatampuhan at maglaglagan o mag-iwanan ang magkaibigan. At ayun, nang mahalal na ang bagong presidente na si BBM na alam naman natin na may malaking pagkakaiba kay Duterte sa diskarte kung paano maging presidente ng Pilipinas ay ayun, kaliwat kanan ang bangayan ng magkabilang panig. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May adik tayo na presidente. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. Kaya heto na ngayon tayo, 2024 ay libo-libo
napakaraming pulis ang ipinoste dito sa Davao para formal na maghain ng warrant of arrest sa under construction pa man din na babansagansa ng the largest indoor arena. Hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ang kingdom ng KOJC. And well, we as Filipino ay alam nyo naman na kahit harap-harapan na ang pambubudol ay kung pag-uusapan ng relihiyon o faith sa Panginoon ay mas pipiliin natin na magbulag-bulagan. You see, hindi lang naman ito exclusive dito sa KOJC kundi sa iba ring relihiyon kasi pansinin ninyo, ang madalas na gawin ng mga relihiyon ay bigyan tayo ng tatawagin kong religion anxiety, tipong o ikaw, pag hindi ka nagbigay ng tithes ay mapupunta ka sa impyerno, o ikaw, pag hindi ka nagsisimba kada linggo ay the hell is upon you, at ikaw, pag hindi ka kasapi ay hindi ka maililigtas. Kami lang ang bukod tanging maliligtas at marami pang iba't ibang mga taktika ng nagkalat na relihiyon hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Now, don't get me wrong buddy ha, baka sabihin nyo may sa demonyo ako, tipong hindi ako naniniwala sa Diyos. I believe in God pero hindi ako naniniwala sa relihiyon. Basahin natin ang Efeso 2:8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Pero hindi nyo naman ako kaano-ano, so kung nasaan ka mang relihiyon ay you do you, all I can say. I enjoy, at kung sa tingin ninyo kayo-kayo lang ang maililigtas, handa na akong mapunta sa impyerno. Ready na yung clip fan ko at hinding-hindi ako magpapahiram. Anyway, going back, bago pa man dumating ang mga pulis ay siya namang barikada at naghahandang dumipensa ang mga alagad o tagasunod ni Kibuloy. Naglagay sila ng mga harang-harang at nagdikit-dikit. May pa-prayer vigil din sa gitna ng kalsada. Literal na obstruction of justice ang kanilang ginagawa. Ang mga pulis naman ay may mga bitbit na mga batuta at shield upang protektahan ang kanilang sarili. Ika nila ay wala daw silang dalang kung anong armas kontra sa mga miyembro nitong si Kibuloy. Kalaunan, you know the Philippines na naman, appeal to emotions card activated. Ang tila protesta kasi sa Dome dito sa Davao ay biglang naging starstruck audition. Paano ba naman, allegedly ay napakaraming tao daw ang biglang nagkahimatay-himatay at nasugatan dahil sa ginawa ng mga pulis. Ayun, kalaunan ay naging dagdag abala pa sila dahil isa-isa silang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Meron ding balita kung saan yung mismong mga miyembro daw ng KOJC ang siyang sumusugat sa kanilang sarili para palabasin na kasalanan ito ng mga pulis. Tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin. Dinodokumento lang po natin lahat at ipapakita natin yan in due time, pati po yung mga pulis natin na nasaktan. May putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. Alam nyo ba di bago humantong sa ganito ang lahat, yung gulo ay ang mga pulis ay binigyan sila. Yung mga humaharang sa kanilang pagbibigay ng warrant of arrest ng 3 babala para yung kanyang mga tagasunod ay payapa na lisanin ang lugar para walang kung sino ang masaktan at magawa ng mga pulis ang kani-kanilang trabaho. The police gave Kibuloy supporters 10 minutes to peacefully leave the area to open the road to motorists. Ito ay binibigyan ng 5 minuto upang mag-disperse.
Pero makaraan ng 3 babala ay ayun, hindi pa rin sila umalis kaya binuwag na ito ng mga pulis. Tapos ikaw, bilang tao na hinaharangan ng mga otoridad ay biglang iiyak dahil nasaktan ka daw ng mga pulis. Kasalanan mo rin naman, haharang-harang ka kasi tapos magrereklamo ka na nasaktan. Ay ewan ko buddy kung bakit gano'n na lang kadaling i-brainwash ang mga tao pagdating sa relihiyon. Ngayon, after all it was said and done, yung paghalughog sa literal na lahat ng sulok ng kingdom at paggamit di umano ng mga pulis ng mga radar ay magpasa hanggang ngayon ay bigo pa rin na matagpuan ng mga pulis itong si Kibuloy. Kung nasaan man siya sa mga oras na ito ay sigurado ay tamang stream snipe lang itong si Pastor. Imagine habang live on air ang streaming ng kanyang pag-aresto ay ayun, nakaupo sa kung saan at patawa-tawa lang. Kasi mantakin mo namang ni-reverse uno card ni Kibuloy ang buong mundo dahil meron siyang papuzzle, paklu, patalinghaga, ika pa ni Kibuloy kung nasaan ang kanyang kinaroroonan. And hear this out, pakinggan nyo ito buddy. Kung sino daw ang makakasolve ng puzzle na ito ay bibigyan niya ng tumataginting na 1,000 piso. Pakinggan natin. Nag-alok ng 1,000 piso si Pastor Apollo Kibuloy sa sino mang makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Narito ang report. Ako po muli si Pastor Apollo Kibuloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos. Ito po ang talinghaga ko, Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko. Ayun naman pala buddy. Base sa clue na kanyang ibinigay ay siya daw ay nakakubli sa di kalayuan. Doon, kuta niya'y puro bato at laksa-laksa, ibig sabihin ay maraming pula at itim na langgam ang handang ipagtanggol siya sa mga manlulupig na tao, kanuman o kalahi. Ayun naman pala, kaya pala dito sa dome ang target ng mga pulis kasi hindi daw kalayuan at laksa-laksa ang puprotekta sa kanya. Kaya libo-libo rin ang ipinadalang mga pulis na sinasabing overkill daw ang paghuli sa kanya. Pero dito ay malalaman natin na hindi ito kalabisan dahil galing na mismo sa kanya na laksa-laksa daw ang mga langgam na puprotekta sa kapakanan ng kanilang puno, or should I say, the appointed Son of God. Pupwedeng mga private army ito o kung anuman. So buddy, ayun na ang kwento sa mga taong kaanib ni Kibuloy na nanonood ngayon dito sa channel. Ay kakayanin niya kayang mapastop ang gulo na ito laban sa kanya dito sa Davao o tuluyan ng mababartuli na ang nag-iisang appointed Son of God? Para sa hindi naman mga kaanib, ay kaya niyo bang gawin ang ginagawa ng mga miyembro ng KOJC? Kung halimbawa, ang inyong puno naman ang tutugisin ng mga pulis. Gusto ko itong malaman at muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.